Tayo po'y nagpapatuloy sa ating pag-aaral para sa kapahayagan ng salita ng ating Panginoong Diyos sa umagang ito. Tayo pong muli ay tumunghay sa ating pag-aaral o pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa sulat ni Apostol Pablo para kay Timoteo. Yung unang sulat ni Apostol Pablo para kay Timoteo. At tayo po'y bumasa mula sa chapter 1 verses 3 to 11, ngunit ang focus ng ating pag-aaral ay sa 8, verses 8 hanggang verse 11. Ito po ang sinasabi sa salita ng ating Panginoon. Pinapakiusapan kitang manatili sa Efeso gaya nung patungo ako sa Macedonia, na iyong atasan ang ilang tao na huwag magturo ng ibang aral, ni huwag bigyang pansin ang mga alamat at walang katapusang talaan ng lahi na nagiging sanhi ng mga haka-haka sa halip na pagsasanay na mula sa Diyos na nakikilala sa pamamagitan ng pananampalataya. Subalit, ang layunin ng aming tagubilin ay pag-ibig na nagmumula sa malinis na puso at sa mabuting budhi at sa pananampalatayang hindi pakunwari. Ang ilan ay lumihis mula rito at bumaling sa walang kabuluhang pag-uusap na nagnanais na maging mga guro ng kautusan, gayong hindi nila nauunawaan ang kanilang sinasabi maging ang mga bagay na kanilang buong tiwalang pinaninindigan. Ngunit nalalaman natin na ang kautusan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matuwid na paraan. Ito ay nangangahulugang naunawaan na ang kautusan ay hindi ginawa para sa taong matuwid, kundi para sa walang kinikilalang batas at mapaghimagsik, para sa masasama at mga makasalanan, para sa mga hindi banal at lapastangan, para sa mga pumapatay sa ama at sa ina, para sa mga mamamatay tao, para sa mga mapakiapid, para sa mga nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, para sa mga nagbibenta ng alipin, para sa mga sinungaling, para sa mga mandaraya, at kung may iba pang bagay na salungat sa mahusay na aral, ayon sa maluwalhating ebanghelyo ng mapagpalang Diyos na ipinagkatiwala sa akin. Purihin nawa ang pagkabasa ng salita ng ating Panginoong Diyos. So gaya ng aking nasabi, tayo po'y nagpapatuloy dito sa ating pag-aaral sa unang sulat ni Apostol Pablo para kay Timoteo. Mainly, ito yung base sa ating sa background ng ating pag-aaral ng mga nakaraan. Ang sulat ni Apostol Pablo para kay Timoteo ay para ituro yung tamang aral, para tamang doktrina sa iglesia o sa bawat iglesia, specifically sa iglesia ng Efeso, at gamitin ang tamang katuruan na ito, ang tamang doktrinang ito sa tamang pamumuhay or sa tamang kaayusan sa iglesia at tamang kaayusan ng pamumuhay ng bawat isang mananampalataya or bawat isang individual. So in this opening part of the letter of Timothy, of Paul to Timothy, Paul is urging uh, his true son in faith, Timothy, na mamalagi sa Epeso, kagaya ng sinabi sa verse 3, to straight up some things in the said church. Merong mga teachers or nagtuturo doon ng ibang katuruan or the other doctrine aside from what is taught by the Apostle Paul and what is taught by the apostles and by Timothy. At yung mga teachers na ito at yung kanilang mga itinuturo are producing disputes or nagdudulot ito ng kaguluhan. Nagdudulot ito ng hindi maganda sa iglesia. Salungat ito sa dapat idulot ng isang mabuting pagtuturo, mabuting aral sa iglesia na kung saan ay magdudulot ito ng godly edification sa bawat mananampalataya. So, itong mga false teachers na tinutukoy dito na kailangang ituwid or i-urge ni Timoteo base sa utos ni Apostol Pablo
ay marahil sila ay of Jewish background. Bakit natin nasabi ito? Because nasabi dito na ginagamit nila yung kautusan. Jewish or yung mga uh, Hudyo, sila ay mainly na pinagkalooban nitong batas ng Diyos o pinagkalooban ng batas at ito yung kanilang ah, batayan o sinasabi nating batayan ng kanilang pamumuhay at pananampalataya. At itong mga false teachers na ito na of Jewish background, they are using the law and desire to be teachers of the law. They desire to be teachers of the law. Ngunit sa kanilang desire to be teachers of the law, kagaya ng mga Pharisees, no? Hindi nila dinidesire siguro na may turo yung tamang batas ng law or based on their ignorance or dahil sa kanilang mga ignorance ay dinidesire nila lamang na maging teachers of the law because of the benefits of it or yung prominence. Diba? Sila yung mga prominenteng tao, tinitingalang tao, yung mga teachers of the law during that time, katulad ng mga Pariseyo. At dito sa ating pag-aaral natin sa verse 8 to 11 this morning, si Apostol Pablo po ay opposed. Clearly, he is opposed to the self-appointed teachers of the law in Ephesus. Kaya nga niya, in-urge si Timoteo na atasan ang ilang tao na wag magturo ng ibang aral. So he is opposing or he is opposed to the self-appointed teachers of the law in Ephesus, but not on the law itself. Malinaw po tayo doon, no? He is opposed to the false teachers of the law. Ginagamit ang law para sa kanilang personal gain, para sa mag-gain ng prominent sa kanilang kalagitnaan. Pero hindi niya sinasabi dito that he is opposed to the law itself. So, kagaya ng nakasulat dito sa verse 8, so he quickly went on to say, dito sa verse 8, now we know that the law is good if one uses it lawfully. So clearly, he is opposed to the false teachers na ginagamit yung law sa maling kaparaanan but not opposing the law itself. At dito nga natin makukuha yung mga punto na ating pag-aaralan sa umagang ito from verse 8 to 10. He explains the proper use of the law. And in verse 11, he goes on to link it to the glorious gospel of God. At yan nga yung ating mga punto sa umagang ito. Una, verse 8 to 10, the proper use of the law. And pangalawang punto is the law in relation to the gospel. Akin pong babasahin ulit yung verse 8 to 11. Sabi dito, now we know that the law is good if one uses it lawfully, understanding this, that the law is not laid down for the just, but for the lawless and disobedient, for the ungodly and sinners, for the unholy and profane, for those who strike their fathers and mothers, for murderers, the sexually immoral, men who practice homosexuality, enslavers, liars, perjurers, and whatever else is contrary to sound doctrine, in accordance with the gospel of the glory of the blessed God with which I have been entrusted. Bago po tayo magpatuloy at pag-aralan itong mga puntong ito, tayo po muna'y manalangin. O aming Panginoong Diyos, aming Ama, kami po'y muling tutunghay sa inyong banal na salita. Kami po'y lumalapit ng may kapakumbabaan sa iyo. Wala po kaming sariling karunungan apart from you, aming Panginoong Diyos. Kaya kami po'y lumalapit sa inyo, dumadalangin ng pagkaunawa ng karunungan na nagmumula sa iyo upang ganap naming maunawaan ang iyong salita at nawa, Panginoon, may apply ito sa aming sarili at magbigay ito ng paglago sa aming pagkikilala sa inyo, sa aming pagpupuri sa inyo at sa aming pong paglakad sa amin pong pamumuhay sa pananampalataya. Ito po yung aming dinadalangin, o Diyos, at nawa, Panginoon, mangusap ka sa bawat
taong makakapakinig ng iyong salita. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Unang punto natin, the proper use of the law. Verse 8 says, now we know that the law is good if one uses it lawfully. Sa verse 8, no? So, in Romans 7 verse 12, he gave his classic statement, si Apostol Pablo, on the law's goodness. Goodness, yung kabutihan ng goodness of the law. Sabi niya doon, so the law is holy and the commandment is holy and righteous and good. Yan yun po yung sinasabi sa Romans chapter 7 verse 12. So, despite the misunderstanding and errant teaching ng mga some of the some of the na nabanggit doon sa church in Ephesus, we must not disregard the law, for it is good when when the use is right. Yan yung malinaw na sinasabi dito na hindi dinidisregard ni Apostol Pablo, although there are teachers or there are errors sa kanilang pagtuturo, di ba? Minsan may mga teachers or mga nagtuturo ng kasulatan ng aral mula sa ating Panginoong Diyos. Maring hindi agree ito sa ating pananampalataya. Masasabi natin minsan na yung iba naman hindi false teachers talaga. Ngunit may mga errors din na naituturo. But we do not disregard the people. Mainly, minsan ganun no, ang nangyayari. Hindi porke nakapag may error siyang naituro, pero hindi naman consistent na erroneous yung kanyang pagtuturo, is i-disregard mo na ng kabuuan yung isang tagapagturo. Marami tayong naririnig na ganyan, yung mga prominenteng mga theologians na may mga errors din sa kanilang pagtuturo, but sound naman sila pagdating sa doktrina ng kaligtasan. So, ang tinuturo dito is hindi dinidisregard ni Apostol Pablo yung law, but dito he is opposed to the misunderstanding and misuse ng mga some of the nabanggit dito sa church in Ephesus na kailangang atasan ni Timoteo upang huwag ituro itong mga katuruan na ito. So, when he talks about the law, ang nasa isipan ni Apostol Pablo dito is the Mosaic Law or the law of God. So, ang batas ng Diyos or ang Mosaic Law na ibinigay ng ating Panginoong Diyos, mainly no, dito yung 10 Commandments, yung moral law na ibinigay ng ating Panginoong Diyos through Moses sa kanyang bayan. So, ang law na tinutukoy dito is the law of God. It is binanggit dito na Apostol Pablo that this law is good. It is intrinsically good, for it is from God who is holy and who is good. Kagaya ng nabanggit kanina sa ating scripture reading. So it is not accident po na yung ating scripture reading kanina is parang clearly related dito sa ating topic sa umagang ito. The law is good within the scope of its appropriate use. So, the law is good if one uses it properly. Maaring ang isang law of the land minsan mabuti, no? Pero minsan napapasama ito kung ginagamit ito sa hindi tamang paraan. Pag hindi ito ginagamit sa tamang kaparaanan. So, there are dito sa ating as a reformed individual or reformed church na ating sinosubscribe, there are 3 proper uses of the biblical law na binabanggit. One is first is the spiritual use of it. Yung spiritual use of the biblical law or the law of God or the Mosaic law. First is the spiritual use or yung condemning use nito. Na kung saan ang law is nagre-reveal ng sin. Si Martin Luther sinulat niya, sabi niya, the law
shows sinner their sin, so that by the recognition of sin, they may be humbled, frightened, and worn down, and so may long for grace. Ganyan yung first na use of the law, appropriate use of the law, or yung dito yung spiritual use, yung condemning use nito na ang law ay ginagamit upang ipakita sa tao na siya ay makasalanan, ipakita na siya ay kahabag-habag at mahumble ang kanyang sarili, matakot siya sa kabanalan ng ating Panginoong Diyos at siya'y tumungo sa ating Panginoong Diyos upang humingi ng biyaya. Ang pangalawang good or maayos na use of the law is in its civil use. Pangalawa, yung civil use nito. Una, yung spiritual use. Ikalawa, yung civil use, yung restraining na gamit nito, restraining use nito. To restrain wrongdoers or yung evil doers. This is how the law is useful for the society, na kung saan it keeps people or it keeps criminals in their place. So nire-restrain ito yung mga masasamang gawa. Pag merong law of the land in place, merong batayan na kung saan ganito dapat ang pamumuhay ng mga tao at pagtaliwas ito dun sa batas na iyon, batas ng Diyos, no? Mainly, yung mga law of the land is makikita natin talagang derived siya. Karamihan, no? Yung mga godly law, no? Na sinabatas ng government, ng mga legislation, no? Magagandang batas na nakabatay sa salita ng ating Panginoong Diyos. So ito, yung nagre-restrain sa mga tao not to do any criminal doings, criminal acts. No? So ang gamit nito is for civil use, to restrain people from doing a criminal act. And the third is its sanctifying use. Ito naman yung sinasabi that it is for us, for Christians, to teach us God's will for our lives. This is how Christian use the law. As we meditate on the law, bilang mga Kristiyano, bilang mga binago at iniligtas ng ating Panginoong Diyos, we are aroused to obedience. Nakikita natin na ang batas ng Diyos ay mabuti. Pinakita niya sa atin na tayo'y makasalanan. At kung sinabi dito ni John Calvin na as we meditate on the law, we are aroused to obedience and to drawn back from the slippery path of transgression. So inilalayo tayo nito dun sa daang ng pagiging makasalanan. Dahil nakikita natin na ang batas ng Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti. Bilang mga Kristiyano, ginagamit natin ang mabuti, nagiging mabuti sa atin ang batas ng Diyos as sa pamantayan ng ating pamumuhay. Inilalayo tayo nito laban sa kasamaan, laban sa pagkakasala na hindi mabuti sa paningin ng ating Panginoong Diyos, at natuturuan tayo sa mapaglakad na kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoong Diyos. So, dito sa ating mga nabanggit na uses of the law, no, yung una is yung spiritual use, kalawa restraining use or the civil use, at pangatlo is the sanctifying use. Dito sa ano kaya yung pinupuntong mainly dito ni Apostol Pablo, maring itong parehong tatlong to, no, kagamit-gamit dito sa ating teksto, but which use of the law does Paul have in mind when he writes these things? Kung yung sinabi niyang the law is not laid down for the just but for the lawless and disobedient, for the ungodly and for the sinners, and so on, sa 1 Timothy 1 verse 9. So although si Apostle Paul does not deny that the law has other uses, iba't iba yung uses, proper use nito, here sa ating teksto, he is mainly concerned
about its civil use, to restrain those who have no regard of it. So with this, the Apostle Paul mentions the characteristics, in-explain niya dito, in-exemplify niya dito, the element of socially and morally unacceptable behavior and to the type of people known for it. So binanggit niya dito yung mga yung mga kasalanan, yung character ng kasalanan, yung element of kasalanan na rampant socially and morally sa kanilang lipunan at that time. So in the list, he identifies not the vices or the vices or yung mga masasamang gawa, but the people known for it. So specifically, binanggit niya dito kung sino yung mga gumagawa nito. Hindi mismo yung kasalanan, but yung mga pointing sa mga mapaggawa ng mga kasalanan ito. So the list in 1 Timothy seems to echo many of the 10 commandments or the Decalogue. So dito sa pagpupunto ni Apostol Pablo sa kanyang mga isinulat patungkol sa mga mapaggawa ng kasalanan or the people doing these sinful things ay sumasalamin yung paggamit ni Apostol Pablo dito patungkol sa goodness, appropriate of use of the law ay sumasalamin sa kautusan ng ating Panginoong Diyos or yung 10 Commandments. The first 3 pairs deal basically with the first half of the 10 Commandments, which is dealing with men's relationship to God. Ating tunghayan, alam natin kung saan nakasulat ang 10 Commandments. It is in the Exodus chapter 20. Basahin natin yung unang mga part ng 10 Commandments dealing with men's relationship to God. Sabi dito sa verse 1, and God spoke all these words saying, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, Egypt of the house of bondage. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself a carved image, any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them, nor serve them, for I, the Lord your God, am jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children to the 3rd and 4th generations of those who hate me, but showing mercy to thousands to those who love me and keep my commandments. You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who take his name in vain. Verse 8, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do all the work, but the 7th day is the Sabbath of the Lord your God. In it you shall do no work, you, nor your son, nor your daughter, nor your male servant, nor your female servant, nor your cattle, nor your stranger who is within your gates. For in the 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea, and all that is in them, and rested the 7th day. Therefore, the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. So yan po yung first part of the tablet of the law of God na ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos pertaining to the dealing of men in relation to God. So the first na list na binanggit dito ni Apostol Pablo sa mga kasalanan, mga makasalanang gawa is the first is the lawless and disobedient. The lawless and disobedient. Na gaya ng nabanggit natin kanina, the first
itong mga list of uh, uh, ginagawang mga kasalanan ng mga tao. The first three pairs deal basically with the first half of the Ten Commandments. At ito yung una dito sa first three na ito. The first is lawless and disobedient. So papasadaan lang natin ng mabilis itong mga kasalanan, mga ginagawang kasalanan dito. Some who is lawless or someone who is lawless is someone who has no commitment to any law. Wala siyang batas sa kanyang sarili. Wala siyang kinikilalang batas. Someone who has no standard. Wala siyang kinikilalang batas, so wala siyang standard na sinusunod. And therefore, kung wala ang isang tao ay walang kinikilalang batas, wala siyang sinusunod na pamantayan, wala siyang sinusunod na standard, it goes on to say that he is disobedient. Anong susundin niya? Anong batayan ng kanyang pagsunod kung wala naman siyang kinikilalang batas? Kung hindi niya kinikilala yung batas, therefore, he is disobedient to the law. Yan po yung first pair na binanggit dito. Lawless and disobedient. Ito'y hindi niya kinikilala na ang Diyos ang nagkaloob ng batas, ng pamantayan, ng moral good in our life, in this land, at idinidisobey niya ito. Next is ungodly and sinners. Ito yung mga taong without regard of anything that is sacred. They don't care about God. They don't care what is true and right about God. And they have no any regard for God. Or in simple term, they reject God or the rejection of God. And because they are ungodly, they reject God, they do not regard God, it leads of being sinners. Kung ang ating Panginoong Diyos ang holy, ang banal, at ang pamantayan, ang kataas-taasan pagdating sa kabanalan, at kung hindi mo kinikilala ang Diyos, you didn't regard yung ating Panginoong Diyos, it leads of being sinner, di ba? Ang anumang kasalanan or anumang sin is assault against God. So if do not if someone do not regard God, hindi kinakilala ang Diyos or ungodly, it leads to him as a sinner. Pangatlo po is unholy. Pangatlong pares na binanggit dito is unholy and profane. Unholy and profane, or sa Tagalog, sinasabi po dito is para sa mga hindi banal at lapas tangan, or yung unholy and profane, hindi banal at lapastangan. Unholy means indifferent to what is right, indifferent to God. Ang Diyos ang right, ang righteous. He is indifferent to God, indifferent to the duty that we are to render to God. Ang Diyos ang nagpanukala kung anong mabuti, ano ang holy. But ang taong ito na unholy ay he is indifferent to yung mga duties na dapat ay iukol natin sa ating Panginoong Diyos. And it goes on sa kapares nito that because they are indifferent to sacred things, they are profane. Ano naman po yung profane? They are those people who trample what is sacred. Nilalapastangan nila kung ano yung mga holy things. So, ito po yung first part ng tablet of commandment na table of commandment ng ating Panginoong Diyos na ibinigay niya sa mga tao, na kung saan we are sinning. Makikita dito sa first part na ito, sa unang part ng kautusan,
na tayo bilang mga tao ay nagkakasala, ay makasalanan. Ipinapakita nito na tayo ay makasalanan before God, before God, in relation to God. At sa nagpapatuloy pa dito sa Apostol Pablo, he then moves to the second table of commandment. At itong mga natitirang mga uh, listahan dito ay it deals with men's relationship to men, to our fellow men. Uh, at yung pang-apat na pares dito is sinasabi dito, for those who strike their father and mother and murderers. Sabi dito, para sa mga pumapatay sa ama at sa ina, para sa mga mamamatay tao. Para sa mga to those who strike their father and mother, for those who are murderers. It is, kung una kanina, binasa natin yung first part of the table of the law is yung commandment 1, assault against God, 1 to 4. Dito naman sa second part is against the fifth until the ninth commandment. Na-exclude po sa list yung walang specific na sin dito na nabanggit pertaining to the 10th commandment. So, titingnan natin yan. It is against the fifth and to the ninth commandment. So, dito sa pang-apat na nakalista dito, it is against the fifth and sixth commandment. Yung sinasabing, di ba sa fifth commandment, honor your father and your mother, that your days may be long upon the land which is the Lord your God is giving you. And sa pang-anim na kautusan, you shall not murder. You shall not murder. So dito, yung kasalanang ginagawa dito is strike their father and mother and murderers. So it is the against fifth and sixth commandment. Sa Exodus chapter 21 verse 15, mas brinoden pa ito. Exodus 21:15, sinasabi doon, and he who strikes his father or his mother shall surely be put to death. So, ang kaparusahan pala nito is kamatayan. Doon sa sa Exodus 20 verse 12, sinabi, honor your father and your mother, that your days may be long upon the land which is the Lord your God is giving you. But dito sa Exodus 21 verse 15, hindi lang sinabing honor, kundi yung ginagawa na mismo na broaden ito. Sino mang strikes their father and their mother will surely be put to death. So napaka-gross po nitong kasalanang ito, no? Itong pagkakasalang ginagawang ito, no? Na it is against the fifth and it is the against fifth commandment, na kung saan dapat nga ino-honor. Ang utos sa atin is to honor our parents, our mother, our father and mother. Pero ang ginagawa ng taong makasalanan, hindi na nga niya ino-honor, ano pang ginagawa niya? He strike. Or ano bang ibang salitang ginagamit doon na talagang nilalapastangan or sinasaktan siguro to the point of murdering their parents or their fathers, their mothers. So it is napakabigat pong itong pagkakasalang ito, paglistahan ng pagkakasalang ito na tinutukoy ni Apostol Pablo, at marahil ganyan ang ilan sa kanila, ilan sa mga tinutukoy niya dito sa mga sulat na to. Hindi natin alam kung he know specifically yung kanilang mga pagkakasala at binanggit niya isa-isa ito, at nakikita niya na ito yung kanilang ginagawa. But we know that the proclamation of the Lord of God is talagang
tatama sa lahat ng mga makasalanan. So, next naman na ating titingnan dito is yung uh, sin sa against the seventh commandment or yung violation of uh, the seventh commandment or the sexual purity or of sexual purity. So ito yung sin of being immoral and men who practice homosexuality. Sinabi dito, para sa mga mapakiapid, para sa mga nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae. Malinaw po yan. So, malinaw yung uh, pagkakasabi dito ni Apostol Pablo, self-explanatory na ito, no? So, uh, ito yung nagpo-prohibit yung commandment or yung violation of the seventh commandment of sexual purity. Ito po yung nagpo-prohibit against sexual relationship outside marriage between man and woman. So marami pong nagpo-promote ng marriage ngayon that hindi na man and woman ang involved, but malinaw po that marriage is only between man and woman. At nagkakasala ang taong gumagawa ng any sexual activity outside of this marriage. And even, dagdag pa dito, a sexual relationship with the same sex. Lalaki sa kapwa lalaki at sa babae sa kapwa babae. So, makikita natin nung mga nakaraang araw, no, talagang yung mga pagdiriwang ng LGBT, ano ba pang mga kasunod nun, Q&A may plus pa, that they are really promoting yung kanilang karapatan daw. But the law says, pinoprohibit ito or masama ito sa paningin. Kasalanan ito sa paningin ng ating Panginoong Diyos at sa ating kapwa-tao, sa ating relationship between our fellow men. So nakabatay yan sa ating banal na Diyos. Next sin is enslavers or sa Tagalog, enslavers, sinasabi dito, para sa mga nagbebenta ng alipin, enslavers, or sinasabi sa ibang kidnappers. Against itong kasalanan na ito, sa eighth commandment naman, which is patungkol sa stealing. Or yung kanina hindi natin nabanggit, no, yung sexual immoral, it is against seventh commandment na kung saan sinabi niya, you shall not commit adultery. And dito sa violation of the eighth commandment naman patungkol sa mga enslavers or kidnappers or sa mga nagbibenta ng kanilang alipin, it is against commandments of stealing. Or ito yung stealing people and selling them to slavery. Sabi dito, you shall not steal. You shall not steal. So ito, the kidnappers ginamit sa ibang mga versions, no? Kidnappers na kung saan forcefully kinukuha nila ang isang tao, isang bata, ibibenta nila ito, they steal a person, kidnapper, no? They steal a person, a people, magigain sila dito at ibibenta nila ito into slavery. So you shall not steal. It is a violation against the eighth commandment. Next is yung liars and perjurers. Liars and perjurers. Sabi dito, para sa mga mandaraya o para sa mga sinungaling, para sa mga mandaraya. Para sa mga sinungaling, para sa mga nandaraya. Ito naman is against the ninth commandment. Ninth commandment says, you shall not bear false witness against your neighbor. You shall not bear false witness against your neighbor. So, lahat, siguro, makikita natin dito, no? Clearly, yung
sumasalamin dito sa mga binanggit na mga pagkakasala dito is ah, hagip dito ang lahat ng tao. Or kung may magsasabi pa siguro na hindi ako kabilang diyan sa mga nabanggit diyan. So therefore, hindi ako makasalanan. Pero may dinagdag pa dito si Apostol Pablo na list. Wala sa list, no? But sinasabi dito, ito yung catch-all category. Wala kang ligtas. Kung sasabihin mong hindi ka nagkasala against those mga nabanggit, the list concludes with a broad catch-all category. Sabi niya doon, and whatever else is contrary to sound doctrine. At kung may iba pang bagay na salungat sa mahusay na aral. So, anumang mga bagay na salungat sa mahusay na aral, mabuting aral mula sa ating Panginoon, mula sa kanyang banal na kasalatan, ikaw ay nagkakasala or ikaw ay makasalanan. Ito ang basically sinasabi ng batas that we are all violators of the law. We are all sinners against God and against our fellow men. So, yan po yung ating unang punto, that the proper use of the law. Ipinaliwanag dito yung the law is good kung ginagamit ito sa tamang kaparaanan. The law is good kung ginagamit ito sa tamang kaparaanan. At sa tamang kaparaanan ito, ipinapakita na ang tao ay makasalanan. Ipinapakita nito that we are all violators of the law of God. Ikalawang punto natin, the law in relation to the gospel. The law in relation to the gospel. So nakita natin dito that the law is good when it is used rightly, di ba po? But what is its relation to the glorious gospel of the blessed God that is entrusted to Paul? So the false teachers in Ephesus were not making proper use of the law, clearly, no? Dahil binanggit doon ni Apostol Pablo na ginagamit nila ang kautusan pero hindi nila ito ganap na nauunawaan at ganap nilang pinaninindigan ito, ngunit hindi nila ganap na naunawaan. So they were abusing the law by making it out to be a means of righteousness. Yan po yung makikita natin kung kanina nakita natin yung tamang paggamit ng katuruan or ng batas ng Diyos. Yung maling paggamit ng Diyos, titignan naman natin as ginagamit ng mga maling tagapagturo, that the law, they are making it out to be means of righteousness. They are making it as a means of righteousness. We know yung rampant na paggamit niyan or yung maling paggamit niyan sa ating kasalukuyang panahon. We are aware of it. Hindi po tayo ignorant sa nangyayari sa ating kapanahunan na ang mga tao ginagamit ang pagsunod sa batas ng Diyos. Tutuparin daw nila yung kautusan ng Diyos as a means of righteousness or means of para sa kanilang kaligtasan. Natutuparin nila ito para sila ay maligtas. Using the obedience to the law to attain God's approval and salvation. Yan po yung man's yung righteous kumbaga yung ginagamit yung righteousness of the law to earn their approval to God or to earn their salvation or yung works-based salvation. But we know from the Word of God na hindi po yan yung tamang kagamitan ng batas ng Diyos at hindi po yan ang hinihingi ng Diyos for us to be approved before Him. Basahin po natin ang Romans chapter 3. Tumungay po tayo sa Romans chapter 3. Romans chapter 3, umpisa natin sa verse
verse 9, sabi doon, verse 9, what then? And are we better than they? Not at all, for we have previously charged both Jews and Greeks that they are all under sin. As it is written, there is none righteous, no, not one. There is none who understands. There is none who seeks after God. There, they have all turned aside. They have together become unprofitable. There is none who does good, no, not one. Their throat is an open tomb. With their tongues they have practiced deceit. The poison of asp is under their lips. Those whose mouth is full of cursing and bitterness. Their feet are swift to shed blood. Destruction and misery are in their ways, and the way of peace they have not known. There is no fear of God before their eyes. Now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law that every mouth may be stopped at all, and all the world may become guilty before God. Therefore, by the deeds of the law, no flesh will be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. So, ginagawa po ng law is ipinapakita po sa atin na tayo ay makasalanan. Hindi po ginagamit ang law, ang maling paggamit po ng law is ginagamit nila ito as kumbaga yung righteousness nila nakabatay dito para sa kanilang kaligtasan. Ngunit ang sinasabi na malinaw ng banal na kasulatan, therefore by the deeds of the law, no flesh will be justified. So the gospel does away with the law as a basis for justification. Kumbaga, hindi po basis ng ating justification ayon sa maluwalhating ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos ang pagsunod sa banal na kautusan. Now, how is the law related to the gospel? Anong gamit nito o anong kaugnayan nito patungkol sa ebanghelyo ng ating maluwalhating Diyos, glorious God? Law reveals what we are before God. Kita natin yan, that the law reveals kung ano tayo before God. At ano tayo? That we are violators of His law. And by this definition of the law, it is part of the gospel. So, nagpapakita na tayo ay violators of the law. Bahagi yan ng ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos. The law is according to the gospel. So, makikita pa natin yan. May elaborate pa natin yan. So, with regards to salvation, the law or yung kautusan ng Diyos, with regards to law, yung kautusan ng ating to salvation, the law helps us in its spiritual use to point us to Christ. So nakita natin kanina, yung hindi naman tayo nag-i-stay lang dun sa isang bahagi ng pag-restrain ng batas ng Diyos para sa mga paggawa ng makasalanan. Dito makikita natin yung spiritual use na may kaugnayan sa ebanghelyo. Yung spiritual use ng batas ng Diyos that is pointing us to Christ. It shows us that we are sinners, that we are violators of God's law and bound for God's condemnation. At ito pong sinasabi ng batas na ito, dinidescribe or yung definition ng batas na ito, it is bad news po para sa atin. It is bad news for us. Ang gospel, kilala natin yan as the good news. Pero paanong naiuugnay ang law sa ating gospel? Hindi natin makikita
hindi natin ma-appreciate yung good news apart from the bad news. At yung law nga, sinasabi that we are violators of the law, we are condemned before God, and therefore it is bad news. Kabilang po yan sa totoong ebanghelyo. That is the law in relation to the gospel. Yan po yung kaugnayan ng law in relation to the gospel. That there is bad news, yan po yung law, dahil ipinakita niya na tayo ay makasalanan, and that points us to the good news, which is the gospel. So, the gospel says that a man is sinner. The first part of the gospel is that you're lost without Christ, with unforgiven sin for which you will be damned forever in eternal hell. Yan po yung first part ng ebanghelyo na itinuturo ng batas ng Diyos. And the gospel goes on. Sinasabi pa ng gospel, man is a sinner of such depth and profundity that he cannot redeem himself. But Jesus Christ came into the world, God in human flesh, died on the cross, was raised the third day for our justification, and by faith in Him and the grace of God, we can be forgiven of our sin. So yan po ang sinasabi o yung kaugnayan ng batas ng Diyos at yung ebanghelyo, maluwalhating ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos. Na ipinapakita nito na tayo ay makasalanan, but the second part is nandun yung good news ng ating Diyos ay nagkaloob ng kanyang provision, ng kanyang anak na siyang katubusan ng mga makasalanan. At sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ng kanyang katuwiran, tayo ay magkakaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. So, para sa atin po, no, we cannot, para sa pagpapahayag natin ng ebanghelyo, we cannot stay on the law alone, like what the false teachers are doing. Ginagamit nila yung law, righteousness of the law. It is pride po. It is pride. That is, kung gagamitin mo yung righteousness of the law, you are proud of yourself. Parang sinasabi mo dito, ikaw ay matuwid. Kaya mong sundin yung mga batas ng Diyos at kaya mong i-earn yung iyong kaligtasan apart sa ibinigay ng Diyos, kaloob ng Diyos para sa kapatawaran ng kasalanan at para sa kaligtasan. That is proud. Pride. That is being proud. So, hindi po tayo pwedeng mag-stay lang sa law kung tayo nagpapahayag ng totoong ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos, na kagaya ng ginagawa ng mga false teachers. Nag-stay lang sila sa bad news na hindi naman ma-attain ng isang tao. Impossible to attain. So it shows us that we are in miserable condition before a holy God. We should not also sa ating pagpo-proclaim din po ng ebanghelyo, kung hindi po tayo pwedeng mag-stay lang sa first part, the law lamang, no? But we should not also hide the law. Huwag din po nating alisin yung makasalanang part, pagiging makasalanang part, no? We should not also hide the law because it is part of the gospel. Kulang po yung gospel kung hindi mo babanggitin na ang tao ay makasalanan. So, marami pong so-called gospel na ipinoproclaim ngayon that doesn't show a man as a sinner or ayaw banggitin yung kasalanan or covers up the message of sin. Ayaw nang banggitin yung kasalanan. Puro na lang love of God. Love of God yung binabanggit. It is not the real gospel at all. Kung ganyan po yung ating ipapahayag. Kung mag-i-stay lang tayo sa law or i-omit natin yung sin part of the gospel, yung pagiging makasalanan nating mga tao, it is not gospel at all. So this God's glorious gospel, because it is gospel, ito po yung glorious gospel ng ating Panginoong Diyos, glorious na tinawag,
Because this gospel reveals the glory of our God. Ipinapakita nito yung glory ng ating Panginoong Diyos sa papanong paraan. Sa Ebanghelyo po makikita natin, it is through the gospel marireveal sa atin yung glory ng ating Panginoong Diyos kung sino siya. Ano ba yung katangian, karakter ng ating Panginoong Diyos na makikita natin doon? Pag sinabi natin ang tao ay makasalanan, therefore, nandun yung wrath, yung puot at galit ng ating Panginoong Diyos. Makikita natin dyan. Marireveal yung glory ng ating Panginoong Diyos. Hindi lamang puro yung mabubuting part na sa tingin natin na attribute ng God ang makikita natin yan. But makikita natin that God is holy, galit siya sa kasalanan, namumuhi siya sa kasalanan. At yung law, makikita natin that we are bound to hell. And then, glory ang makikita natin. Bakit? Because we end up in glory because of what God has done through His Son for our forgiveness and for our acceptance in Him. Glorious po, di ba? Dahil nakita natin na tayo makasalanan, but by His grace na tayo ay bound to hell, we end up bound for glory because of what God has done. So, you can all see the glory of God in the gospel, that His attribute, yung character niya is revealed, His wrath, His judgment, His righteousness, His holiness, His condemnation, His hatred of sin. And you see His wisdom, and you see His love, and then you see His mercy, His grace, and His power. Nakapaloob po yan lahat. Makikita po natin yan. Kung i-examine natin, nanamnamin natin ang nilalaman ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos. At bilang, ano ngayon ang matututunan natin dito sa mga pag-aaral natin ito? Si Apostol Pablo, inatasan niya si Timothy na itong mga nagtuturo ng mga maling kautusan ay atasan niya na huwag magturo ng maling kautusan. So tayo bilang mga mananampalataya, ano yung matututunan natin ngayon dito? Ano yung kumbaga take home natin dito sa pag-aaral na ito? It is here where Apostle Paul exposes the false teacher and their errors, no, of the misuse of the law. And we have learned its proper use and relation to the glorious gospel of God. So, anong lesson natin ngayon sa umagang ito? Dahil sa maayos na paggamit ng law, nakita natin in relation at in yung relation nito with the glorious gospel of God, may we all be guided by this sound doctrine or yung healthy doctrine or yung life-giving doctrine. Ito po yung true gospel na may binabanggit ng kasalanan at yung pagkakaloob ng Diyos sa kanyang anak bilang katubusan ng kasalanan para sa ating kaligtasan. Yan po yung kumpletong or yung katotohanan o yung true gospel na siyang nagbibigay ng na siyang sound doctrine din na tinatawag, or this is the life-giving doctrine or yung healthy doctrine. Sa atin pong paglakad bilang mga Kristiyano, nawa, we continuously uphold and proclaim itong sound doctrine na ito na atin pong natutunan mula sa Apostol Pablo, mula sa ating Panginoong Kristo at sa iba pang mga tagapagturo, tapat na tagapagturo ng tunay na Ebanghelyo. So nawa, huwag po tayong mag-deviate from its true content bilang mga bilang mga tagapagturo at bilang mga tagapamahagi, taga-herald din ng mensaheng ito. It is the gospel which the Apostle Paul is not ashamed of proclaiming because it is the power of God in saving sinners. So bilang mga mananampalataya, nawa, mag-stay tayo dito. We should uphold it, proclaim it
without deviating on its truth. Huwag po nating bawasan, huwag po nating dagdagan. Hindi po tayo nagsasabi na tayo lang ang may alam nitong mga tunay na katotohanan na ito. Marami pong nagtuturo ng tunay na ebanghelyo. Marami po nagtuturo ng tunay na ebanghelyo. Hindi po napapalob ito sa isang grupo o isang iglesia lamang. Ngunit maraming matatapat na iglesia na nagpuproklama ng tapat na ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos. At ito yung wag nating ikakahiya, katulad ng hindi kinahiya ni Apostol Pablo, because it is the power of God in saving sinners. At isa pa sa ating paglakad dito sa makasalanang mundo na ating ginagalawan, it is sure na makaka-encounter po tayo ng mga false teachings, false doctrine. Makaka-encounter po tayo diyan. So, itong pag-aaral natin sa tunay at totoong ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos, may it be our guide for us not to be swayed in false gospel that does not produce edification, which is in the faith. Inaaral natin, itinuturo sa atin yung tunay na ebanghelyo na related to the law and to the gospel upang ma-sense natin, makita natin yung mga maling katuruan. Hindi yung pagbabawalan mo yung isang tao, yung isang membro na makinig sa ibang pagtuturo. Sa halip, ituro mo sa kanya kung ano yung sound doctrine para ma-sense niya yung kamalian kung meron man. Diba? Maraming pagpapala sa pakikinig ng ibang pagtuturo. Ngayon, kung ipoprohibit mo yon, paano yung makikinabang din yung isang tao? So, hindi lamang po na naka-enclose or naka-stay sa isang grupo yung tamang pagtuturo. Maraming pakinabang sa ibang pagtuturo. But we should be careful. Kaya nga tinuturuan tayo ng tamang katuruan upang ma-sense natin yung mga maling katuruan. Hindi yung pagbabawalan mo na makinig sa iba. At para naman sa ating mga kaibigan na wala sa ating Panginoong Kristo, so i-reiterate natin dito, clearly it was laid down in this teaching that you and I is sinner. The law of God reveals that you violate His commandment and bring upon yourself judgment from God. You cannot gain righteousness that is acceptable to God sa pamamagitan ng obedience to the law. The only way God has made is by His glorious gospel. That is, by Him providing His Son who lived a righteous life. He lived a righteous life perfectly, and God is pleased in Him. Sinabi ng ating Panginoong Diyos, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Hindi siya na-pleased sa iyong pagsunod sa kautusan, but He is pleased in His Son. At kung ikaw ay mananampalataya sa Kanyang anak na ibinigay, na kung saan siya ay nalulugod, malulugod sa iyo ang Diyos. It is by Jesus Christ, by His substitutionary death in your behalf and perfect righteousness, that you can be saved from your sins and its corresponding judgment. Yan lamang ang kaparaanan ng Diyos upang ikaw ay maligtas sa kapahamakan, kaparusahan ng iyong pagiging makasalanan. So kaibigan, since through the law it reveals that you are sinner, nawa nakita mo ito. Nakita mo ito, na-reveal sa iyo na ikaw nasasalamin ang law ng Diyos na ikaw ay makasalanan. Therefore, ang patutunguhan mo dapat, nawa, tumungo ka sa second part of the glorious gospel of God, which is you repent of your sins and believe in His Son, our Lord Jesus, na kung saan siya yung pinadanak niya ang kanyang dugo, isang maluwalhating Diyos, matuwid, maluwalhating Diyos, pinadanak niya ang kanyang dugo para sa kapatawaran
ng mga makasalanan. So nawa, ito yung patunguhan mo kaibigan, huwag mong gamitin yung iyong obedience to the law, but go to the complete gospel that you are a sinner, magpakumbaba ka before God, repent of your sins, and believe in our Lord Jesus Christ. Ay manalangin. Panginoon, o aming Diyos, salamat sa iyong mga salita sa umagang ito namin pong natutunan. Salamat sa iyong banal na kautusan na nagpakita sa amin na kami ay makasalanan at salamat sa pagbubukas mo sa aming mga mata na kami po ay makasalanan at kami po ay dapat hindi po kami mga humawak sa amin pong katuwiran, kundi humawak or lumapit or embrace ang ipinagkaloob mo bilang katugunan ng kapatawaran sa aming pong kasalanan at para sa aming pong kaligtasan. At ito ay sa pamamagitan ng amin pong Panginoong Kristo na nagbayad sa aming pong mga kasalanan at yung kanyang katuwiran ang may haharap namin sa iyo for you to be pleased to us. Salamat po Diyos sa mga katotohanan ito. At nawa Panginoon, ito po yung magbigay sa amin ng kalakasan upang sa aming patuloy na paglakad sa aming pong pananampalataya. At maging sa mga tao na wala pa sa aming Panginoong Kristo, gisingin mo po sila sa tunay na kalagayan ng kanilang mga kaluluwa at kalagayan ng kanilang mga puso at nawa Panginoong Diyos, tumungo sila sa iyo pong ipinagkaloob bilang kaligtasan ng aming pong Panginoong Kristo. Salamat po Diyos. Ito pong aming mga panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen.